Ako si Ann, ay sumit Pinoy Chartist Facebook, Mambusaw Investing YouTube channel. Last week, nung Miyerkules merong CPI data at nung Biyernes merong PPI data. Hindi nagpakita ng malaking inflation shock, kaya nabawasan ang pressure para sa aggressive ng Fed policy. At ngayong 1 ng September, hindi magtataas ang Fed ng interest rate. 10-year yield umakyat ng humigit kumulang 4.7%. Index S&P 500 bullish third consecutive weekly gain. Nasdaq positive pero mas mahina ang ito. Ang Dow Jones underperform. Russell mas malakas ang indication na lumalawak ang participation. Ang EI fundamental remain strong pero expectation are very high. Sa susunod na linggo from August 17 hanggang 21, merong US job claims sa Webes. May US PMI sa Biyernes. Bottom line, last week inflation is tax stayed bullish pero oil treasury yields ang bagong threats. Next week, FOMC minutes plus Japan CPI plus oil plus USD GPY ang magiging pangunahing market drivers. Last week, Nvidia up 1.63%, Apple down 1.77%, technology services, Google down negative 3.03%, Microsoft down negative 0.076%, Meta up plus 0.72%, health and technology Lilay Lilly down 0.66%, retail trade Amazon down negative 3.75%, Walmart up plus 4.21%. Consumer durables, Tesla up plus 6.18%. Finance, Visa down 0.18%. Last week gold. Last week gold is underperform. August 3 ng large candle. Then pagdating ng August 10, nag-underperform siya. Kung titignan natin sa weekly time frame, sa first high, second high, daily. Titignan natin ngayon sa current market price action. Gold, nagko-consolidate siya sa trend line na ito. Due for correction, pag bumaba to, ito yung aking key level. Let's check the 4-hour time frame. Breakout, 1, 4, 5, and down, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Kung titingnan natin sa 4-hour time frame, until reach ng level na ito, ng key level na ito. Para sa ito yung key level ko, sa may buying opportunity. GTX. Nag-consolidate ang GTX sa resistance, and third resistance. Ito yung key level ko, babalik ang GTX dito. This is my key level or point of interest. Copper. Copper last week is underperformed. Anong tawag sa chart pattern na ito? Classic bear flag. So 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 to 7 candle at yung pattern ay magiging mature. So, para sa akin, pag bumaba yung chart na ito yung key level ko. Silver. Tingnan natin yung aking trend line. Long-term trend line from January 2026 high, May 2026 high, at ito yung recent high niya ngayong August. Nagko-consolidate siya. Kung titingnan natin, after breakout, dito sa bullish consolidation pattern, full flag. So, babalik sa level na ito. Ito yung level ko for buying opportunity area na to. Yan, and the rise to wave 3. So, this is the first, this is a wave 1 territory. It's a wave 2, it's a wave 3, it's a wave 4, it's a wave 5. Ito ay probability lamang. Oil. Last week, ang oil umakyat siya ng 6% gawa sa geopolitics between Iran and US. Hanggat hindi sa dumarating sa level na ito, wala akong last week. Ang oil at umakyat ng 6%, pero ang level ko ay andito pa rin. PTC. PTC is a classic bear flag. Wala pa rin galaw. Ang key level ko dito pa rin. Same ka nag-vlog ako. Ito pa rin ang key level ko. Walang pagbabago. Solana sa classic bear flag. Pero kung titingnan ko yung pattern na to, falling wedge. Sa falling wedge pattern, 1 week, 2 week. Wala pa rin. So, antay ako sa level na ito sa May 2021 low. May 2021 low, punta ako sa level na to. Ito yung key level. Classic bear flag pa din. Ito yung accumulation period ko. Kung titignan mo siya, after ng double bottom siya, tignan natin yung pattern niya. Upsloping triangle pattern. Posible umakyat to hanggang dito. Sa kanyang akit siya hanggang dito. Sa resistance plus 200 moving average. Pag bumaba to, kukuhanin niyo itong gap na ito or bababa pa siya hanggang sa area or itong area na to. Pero ito yung key level ko, ang area na ito. US 30 Dow Jones last week, underperform ang Dow Jones. Pag titingnan natin sa daily time frame, ito pa rin ang key level ko, yung area na ito. US 100, positive, pero wala siyang momentum last week. Ito pa rin ang key level ko, antay pa rin ako ng correction pattern. Is S&P 500. Last week bullish ang S&P 500. S&P babalik dito or dito for the short-term trend. Pero ito yung major key level ko. Ito yung short-term key level. US Treasury. US Treasury, bumaba siya dahil wala namang nangyayari sa inflation last week. So, wala namang pressure, patuloy na bumababa. So, hanggat hindi siya nagbe-breakdown dito, remain bullish and tack siya. Kahit papabay. Hindi siya nagkaroon ng high dito. So, wala pa talaga siyang change of character. So, remain consolidation. Pero ito pa rin ang key level ko sa China. Yuki Stocks 100. Dito natin sa Yuki Stocks 100. After the bullish niya ng napakatagal since 9 to 2025, nagkaroon siya ng correction, massive correction. Wala pa siya dito massive correction from March 2026 ito lang. So, ay katay ako ng ito ay nangyari ng April. So, ay antay this coming fourth quarter of the year ng kanyang liquidation. Then, ito yung aking key level. DXY, sa patuloy na under pressure ng dollar, kaya nagiging soft ang economic data, kaya bumababa ang expectation ng Fed. Ngayon, kung babalik tayo sa technical analysis, anong pattern to? MA pattern. MA or M, tapos classic bear flag pattern. Ito pala na key level ko, ito yung point of interest ko sa area na ito. 97.336. Fix. Kung titingnan ko sa trend line ko na ito, malapit niya na maabot. Looping ending triangle. Kung sa Elliott wave analysis. Dito yung accumulation belt ko, naabot niya ito. Pero wala pa kasi ako nakita dito na yung diagonal or momentum sa line. Sa MACD pala ako makakakita ng momentum kaya pero sa volume or sa RSI wala pa. Wala pang kahit wala pa ako nakikitang momentum
sa institutional activity, hindi pa ako bibili ito kahit nasa key level ko na siya. Ang 20-year yield, kino-considered ko 'to as my long-term investing. USD Japanese. Dahil sa currency intervention, dahil sa patuloy na pagbaba ng Japanese yen, kaya nagkaroon ng currency intervention ang Japan at saka US, kaya bumaba ito. Ngayon, kung titignan natin sa technical analysis, sa classic curve flag pattern, ito yung aking key level. Hong Kong 50. Ang Hong Kong 50, yung trader, pag hindi niya mabasa ang chart, tulad nito, napakagulo. Mas maganda gumamit na lang tayo ng trend parallel channel para mas mabasa natin at kapag lagay tayo ng at key level, major key level, kung mga ganito, mas maganda mag-major key level na lang tayo naglagay. So, ito yung major key level ko. Long term parallel channel at saka yung trend line. Ito yung major key level. Sa EU Stocks 50, itong EU Stocks 50, magulo din siya. Pero mas kaya ko siyang basahin kumpara doon sa Hong Kong 50. So, ito yung long-term trend line ko from September 2022 low, tapos sa April 2025 low, then mag-aantay ako sa low na ito. Ito yung low na to sa major key level. Ito yung major key ako dahil wala pa ako nakikita mo ng pattern. Titingnan mo siya is per flat. Natural gas. Not gas remain consolidation siya sa area na ito kahit naabot niya na to. Pero 1, 2, 3. Posibleng mabasag niya na ito ang area na to kahit ito yung area na to. So kapag mabasag niya to, ito yung next K level ko. Kung umakyat man siya, ito yung resistance. Platinum. Ang platinum, similarity siya sa palladium. So, nag-reject siya sa kanyang 200 moving average. Consolidation, posibleng move up, consolidation, or pull flag, then up or down. Mano, pero pwede kukuhanin niya to kasi ano to immature pattern. Kukuhanin niya to kasi ano to, market imbalances pagdating sa market structure. In SPY, S&P 500, last week, ang S&P 500 is bullish trend. So, pero kung titingnan natin dito siya, anong chart, anong candle? Sa Doji key level, ito yung major key level. Punta naman tayo ngayon sa stock, sa Magnificent 7. Magnificent 7 ang Nvidia. So, kung titingnan mo ang Nvidia, then last, mababa lang yung inakyat ng Nvidia. Pero kung titingnan mo siya, it's doji, pero hindi sabihin mo na mag-doji siya, pero hindi ko masasabi na rejection candle ito, hindi naman siya sa high of the high. Hindi, massive sell-off siya ng isang araw na yon. Tapos itong ginawa niya, nag-consolidation siya. Kung titingnan mo sa classic per flat. So, kung umakyat siya, ito yung kanyang resistance. Bumaba siya, ito yung aking major key level. Meta is sa full sa wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5 pa yan. Baka may wave 5 niya mahaba pa. Or hanggang dito na lang yung wave 5 niya. Let's see. Kasi sa wave 3 cycle siya ng Elliott Wave Theory. Sumabot na rin siya sa 50%. So, na umabot siya dito sa 618. Kasi may mga liquidity dito eh. Hindi niya pa kinuha. Ito sa area na to. Pero ang rule of Elliott Wave Theory, pag third wave, 50%. Amazon is a consumer. Sa rating, Amazon is retail. Kung titingnan natin sa Amazon, wala ako masyadong puro trend line lang ako. Trend line lang. Wala ako masyadong ginamit na indicators. Only trend line lang. Ito yung aking key major key level. Kung gagamit man ako ng dito para nagapang sa area na to. So wave 3, wave 4, wave 5. So wave 5, hindi ko pa masasabing wave 5 ito kasi wala pa na talagang so, wave 3 cycle ng market. Google Technology Stocks since down negative 3.03% last week. Tingnan natin ang last week niya. Makes sense. Kasi ano to. So, titingnan natin. Bumaba, then market due for correction, then bababa. Antay ako ito yung aking key level. Major key level, ang area na to. My second key level is area na ito. My third key level, on watch ako sa area na to kung anong gagawin. Pero ito, on watch lang ako dito. Ito yung second.
key level ko, ito yung major key level. Microsoft down last week is 0.76%. Kung titignan natin sa technical analysis, head and shoulder, immature pattern siya ng right shoulder. Titignan natin, on watch tayo dito. Kung bababa pa siya or abutin niya pa to ng another high. Let's see. Tesla is consumer durables. Tesla, kung titignan natin ng test, A, B, C, D. Classic pattern siya pero hindi niya pa to naaabot ang area na to. So, tingnan natin kung hanggang saan ito. Ito yung kanyang minor resistance. Ito yung kanyang major resistance. Ito yung minor resistance. Ito yung major resistance. Pero yung key level ko, ito pa rin. Ang area na ito. So, 1, 2, 3 pa rin siya. So, kung titignan natin siya, gamit ang pattern, gamit tayo. 1, 2, 3, 4, 5 pa rin. So, 1, 2, 3 pa lang siya. So, meron pang 4, meron pang 5. Antay tayo hanggang 5 wave count bago tayo mag-decide 2 and 3 ng ating order. JP Morgan's Finance. JP Morgan last week up 1.99%. Tingnan natin siya last week. Get siya. Pero nung Friday, I think Friday, Thursday, nagkaroon siya ng sell-off na nagre-test. Anong candle to? Sa Doji candle, ang high of the high. Titingnan natin sa dahil may Doji candle na siya. Ngayon, titingin tayo sa RSI at saka MACD niya. Kung meron siyang divergence, negative divergence. Kung titignan ko siya, due for correction niya, or due for correction na JP Morgan and Chase dahil sa various divergence. It's a 1, it's a 2, it's a 3. Tatlo na siya eh. 1, 2, 3. So, ngayon, for me, JP Morgan is due for correction. Ito yung aking key level, ang area na ito. Ito yung aking key level. Tingnan natin ang key level na to or bababa sa dito kasi dito yung kanyang minor internal structure at saka dito yung mga liquidity sa loob nito eh. Tapos meron pa ditong for value gap ang area na to at saka pangalawa meron siyang various divergence sa RSI, sa MACD, due for correction pa rin siya. And then sa weekly, tingnan natin. Wala pa strong sa ng weekly niya, pero due for correction siya sa daily. Kaya sa volume, wala pang institutional money ng massive sell-off. Pero kung titingnan mo siya, tingnan natin to ah. Bago umakyat yung, ang dami niyang, ang dami niyang bago umakyat ang market ng JP Morgan, ang daming bumili, ang dami rin puminta, pero mas mataas pa rin itong bumenta. Ngayon, patuloy na umakyat ang JP Morgan, pero bakit walang pumapansin ang volume? Bumaba ang volume. Para sa akin, ang market na to is due for correction. Naaapangan ko yung key level na area na ito, or key level ng area na ito dahil meron dito gap. So, ang market and balance yan pag hindi nyo kinuha ang gap. This is first key level, ito yung major key level. Yung Brent oil, sa UK, pareho pa rin siya ng crude oil ng takbo hanggang hindi sa dumating sa level na ito. Ito yung aking level na itong aking buying opportunity. Punta tayo sa Forex market. Forex market, Euro USD. Tingnan natin ang Euro USD. After niya mag-breakout sa long-term trend line ko na ito, ngayon, nag-consolidate siya, nag-reject sa 200 MA sa monthly time frame. Tingnan natin ang daily time frame ng Euro USD. Ganun din. To? Pero umakyat siya, sa dito, nag-reject sa dito. So, let's see kung anong gagawin niya. Nag-reject sa 200 moving average. Ngayon, titingin tayo dito sa channel natin. 1, 2, abutin niya itong area na ito. USD Canada. For daily USD Canada, bumaba siya. Pero ngayon, umabot na sa 50%. But last Friday, solid candle ang USD Canada. So, tingnan natin yan yung Monday kung anong gagawin. At yung titingnan natin sa RSI, so overbought na rin naman tong RSI. Let's see, oversold. RSI is oversold. Sorry. So, tingnan natin kung anong gagawin dito ng RSI kasi bumaba na rin siya sa 200 moving average. It's due for correction, due for due for or hanggang 618 tapos sa akyat siya. Ito yung next resistance. Tingnan natin.
ito yung next resistance niya. Dito siya magre-retest sa 618 na ito. Susukatin natin ang Fibonacci sa resistance na ito. Tapos susukat. Kung dito sa 618 na ito, so posibleng hanggang dito na lang siya. Kasi support. Ito yung support niya. Support, then resistance. Possible na hanggang dyan lang siya. Ito tayo sa Euro GBP. Euro GBP bumabase sa 200 moving average, bear market, and inverted cap and handle. Inverted cap and handle. So ngayon, tingnan natin yung kanyang sukatan sa Fibonacci retracement. It is 618. Pero ito yung key level ko ang area na 786 plus long-term trend line. Pagkatapos ng triangle pattern na ito, plus long-term trend line na ito, bumaba yung Palantir. Ngayon, dito siya nag-reject dito sa long-term trend line ko na ito nung August 2024 low, April 2025 low, then breakdown siya ng February 2025 low, then bumalik siya. Ito yung gera sa tinira ng US ang nag-consolidate siya. Akala mo full flag na pero bumaba pa siya. Then ito yung last low niya May 2029. Tapos umakyat siya. Expected mo abutin niya tong high of the high na to pero meron kasi siyang major resistance ang area na to. Kaya nag-reject siya dito sa area na. So, aking key level is dito pa rin sa area na gagapang sa area na ito. Long-term trend line na ito or pangalawa, ito. On watch ako sa area na ito. Aerodynamic. Yan natin ng aerodynamic. Aerodynamic is a drone company. Aerovironment. Aerovironment is a drone company at ang Pilipinas ay kumukuha na ng drones sa company na ito. Ito ay isang US defense contractor. Titingnan natin ang market ngayon ng AeroVironment sa technical analysis, massive breakdown. Tapos ito yung aking major key level. Nag-reject sa 200 moving average. So, 200 moving average sa daily time frame. So, on watch tayo. Pero ito yung aking major key level. The General Dynamics, isa din sa mga defense contractor. Last week, General Dynamics, wala man siya masyadong ginawa. Nag-consolidate lang sa area na to. So, tingnan natin sa RSI kung anong merong momento. It's due for cannot say that it's due for correction na. Pero due for correction to kung akit man to, konti na lang. Tingnan sa volume. Massive po. Wala pa rin na. Wala pa ako nakikita sa volume. Ratos. Defense contractor din ito. So, tingnan natin na. May massive buying ang institutional money dito. Kung titignan natin sa market structure, nag-reject pa siya dito sa 200 moving average is due for correction. Abangan na lang natin dito ang 50% niyang kanyang Fibonacci extension. Sa 50% wala naman. So, meron siyang gap dito. Then, resistance ito. Gap yan. Then, resistance ito. So, ito yung gap. Gap na itong area na to. Tapos, ito yung resistance. Ito yung aking major key level. Lockheed Martin. Institutional activity din. Pero tingnan natin ang sinasabi ng technical analysis. Ang sinasabi ng charts natin. Meron siyang institutional activity. Meron siyang massive buying. Kung titignan natin, able to check the weekly time frame. Still remain bullish ang Lockheed Martin. So, antay na lang ako dito sa key level na to kasi may gap dito. Itong gap na to. Kukuhanin niya itong gap na to. Ito yung aking major key level. Boeing. Up 0.04%. Kung titignan natin sa weekly, umakyat siya dito sa 200 moving average and then consolidation. Babasahin natin ang chart ngayon gamit ang Elliott wave pattern. Titignan mo siya after breakout consolidation, then nag-retest siya, double bottom. Kiss lang, kiss ang nangyari. So, ngayon, nag-consolidate siya sa area na to. It's 1, it's a 2, it's a 3, it's a 4, it's a 5. We cannot say. Hindi natin masasabi. Umakyat siya, dito yung kanyang resistance, ang area na ito. Kung bumaba man, ito yung kanyang support. Yan na. So, it's choppy market. RTX is Region Technology, isa din sa mga defense contractor. Kung titingnan natin sa weekly time frame, anong chart ito? Anong chart? Doji, sa rejection candle.
Yes, possible. Kung due for correction ng doji na ito, itong aking major key level sa weekly time frame. Titingnan ko naman sa daily time frame. Hanap ako ng major key level ko dito. Sa weekly time frame, ito magiging major key level ko to gag-fill. Gag-fill ako dito sa daily time frame kung naghahanap kayo ng swing trade. Sukatan na sa Fibonacci extension. So, it's around 50 to 60% Gagafil. Tayo sa Intel. Tayo ng Intel. Intel sa technology. Intel Core. So, it's a one, two, three. One, two. Ito yung aking minor key level. Kung tatanong natin yung major key level niya, area na ito is yung major key level. Pero magkukul pa yan dito sa 200 moving average. Ito yung aking key level. Empty materials. Empty materials sa mga market na kinuha ng defense contractor para mag-supply sa kanila ng raw material. Department of Defense ng US. So, ngayon kung titignan natin sa technical analysis, pero itong AMP Materials, matagal na itong company. Matatag to. Masasabi ko siya it's an old money. That's a one, it's a two, it's a three, it's a four, it's a five. Yes, possible to due for correction. Pero sa area na to, on watch tayo. Ito yung kanyang first resistance. Ito yung kanyang second support. Ito yung key level ko. Watch ako sa area na to or kung gamit na lang ako ng the bullish pennant. So wave 3 territory. Sukatin natin ang Fibonacci extension. It's umabot na siya ng 786. 786 dip na yon ng correction ng market pagdating sa wave 3 cycle ng watch tayo dito. Ito yung kanyang resistance, ito yung kanyang support, ito yung major key level ko. PMC, PMC, Micron Technology. Micron Technology, nasa resistance level na itong Technology. Micron Technology. So, ito yung watch ko sa level na ito. Ito yung aking key level. Magre-reject pa to sa 200 moving average. Gagapang pa yan bago niya abot. And punta naman tayo ngayon sa Lily. Bumaba siya ngayong yung nakaraang Lily. Lily down 0.66%. Ito yung Lily na nag-invest ko sa ating healthcare. Ngayon, ito yung ating ito yung aking mature key level area na ito pagdating sa weekly time frame. Titingnan naman ako sa daily time frame. Hanap ako ng aking key level. Ito yung area na to, masyadong mababa to sa akin. So, ay, dito pa rin ako. Kukuhanin niya to itong gulp na to. So, watch ako dito sa level na to. Ito yung aking key level sa weekly time frame. Ito yung daily watch ko. Bababa pa siya. Mag-dollar cost averaging. Ito ay, hindi ko to makonsider sa may key level kasi napakababa na apple. Kuha niya na. SpaceX. Okay. SpaceX, naging maingay itong SpaceX dahil sa kanyang IPO opening. So, on watch pa rin ako. Ito yung aking major key level. IBM Corporation, after niya mag-massive sell-off ng isang araw noong July 14, nag-consolidation siya. Kung titingnan natin sa kanyang pattern sa MA pattern, at immature pattern kasi di pa na parang kompleto ang kanyang E pattern. Ngayon, pag umabot siya dito, posible breakdown niya ito. Kung mag-breakdown ito yung aking major key level. On watch ako sa level na ito, kung makumpleto ang kanyang E pattern, E sa MA niya, kung makumpleto ang kanyang A sa MA pattern, ito yung aking major key level. Ito na lang po at sa susunod na linggo, abangan nyo ang aking maya-maya technical analysis ako sa SAW USD sa Forex market gold or commodities. Ito na lang po. Abangan nyo mamaya ang aking technical analysis sa gold. At magandang araw sa susunod na linggo ulit.